Maga Diaz. Ako naman si Mariton Pacheco. At namin sa inyo ang pinakamainit na balitang serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Western Saudi Arabia, iyanig ng sunod-sunod na paglindol. Mga Pinoy nangangamba, ilang oras na malinis lumikas dahil sa takot. Jobless Pinoy sa Jeddah, Saudi Arabia, natagpuang nagtikting sa banyo ng inuupahan niyang flat, patay. Pinoy bank teller sa si region na sagasaan, patay. Higit na 100 stranded OFWs natagpuang naghihirap sa Kasab, Oman. Dalawang minagtratong Pinay sa Dubai nakauwi na sa bansa. Pinoy restaurant sa Dubai nagtatagumpay sa kabila ng global financial crisis. Mga Pinay pinagpili ang unang panalo ng 4 na babaeng Kuwait Yan pala na nakapasok naka-headline. sa Kongreso. At kultura ng iba-ibang bansang Asyano tinagpok sa pagrampa ng kanilang national costume. Manatiling kalmado. Ito ang payo ng Philippine Consulate sa Jeddah sa mga OFW kaugnay ng sunod-sunod na paglindol na naganap sa western region ng Saudi Arabia nitong nakaraang ilang araw. Maraming mga OFW sa bayan ng Al-Ais at mga karating lugar ang nababahala at agad lumikas dahil sa pinangangambahang pagputok ng bulkan doon. May balitang pinali si Francis Salud. Inatasan na ni Philippine Consul General Eseding Tago ang kanyang mga tauhan sa Jeddah na puntahan ang mga Pilipino sa mga lugar malapit sa bayan ng Al-Ais na naging sentro ng lindol sa nakaraang ilang araw dito sa Western Saudi Arabia. Ayon sa US Geological Survey, umaabot sa 46 na mga pagyanig ang naitala sa loob ng 3 araw mula alas 2 ng hapon ng Mayo 17. Pinakamalakas na pagyanig ay umabot ng 5.6 sa Richter scale bandang alas 8 Martes ng gabi sa bayan ng Al-Ais. Agad nang pinalikas ng Saudi Civil Defense ang mga tao doon. Lalo pang nabahala ang mga tao nang mamataan ang paglabas ng usok sa lupa na senyales daw ng pagputok ng bulkan doon. Tiniyak ng konsulado na ilikas na sa mga evacuation center ang mga manggagawang Pilipino sa Al-Ais. Yung mga nurses ba lang nagsabi na umuga talaga siya. Tapos sabi, pumunta nga si Dr. Rapuri doon, nagkuhan sa kanila, sabi nila na huwag kayong mag-alala. Idineklara ng Saudi Civil Defense ang emergency zone sa 40 kilometro mula sa Al-Ais. 240 kilometro ang layo ng Madina sa Al-Ais at nasa 150 kilometro naman mula sa Yanbu. Kaya wala daw dapat ipag-alala ang mga Pilipino sa evacuation center dahil under control ng Saudi Civil Defense ang sitwasyon. Binabantayan lang nga lang namin na kung yumanig na medyo malakas, lalabas kami ng bahay kasi lalo itong bahay is tuikas. Mamaya pag bumagsak to, mapit kami. Kung sakaling may maganap uli na mga paglindol, payo ng konsulado sa mga nasa evacuation center na manatiling kalmado. Kung nasa gusali, lumabas agad at pumunta sa isang open area. Kung di naman makalabas ng gusali, magtago sa ilalim ng isang matigas na bagay tulad ng lamesa. Yung mga nasa tabing dagat ay agad na pumunta sa mataas na lugar dahil baka magkaroon ng tsunami. Tiyak hindi na laging may karga ang baterya ng cellphone at laging dalhin ang mga personal na dokumento. Mainam din daw na nakahanda lagi ang isang bag na may lamang biskwit, tubig at ilang damit. Maaring makipag-ugnayan ang mga apektadong OFW sa mga telephone numbers na ito sakaling may emergency. Matapos na makaranas ng 2 araw na magkasunod na pagyanig dito sa Yanbu, nananatili namang kalmado ang ating mga kababayan dito. Ang konsulada naman ay nakaantabay lamang sakaling kailanganin nila ang assistance. Nagbabalita sa Middle East, Francis Salud, Yanbu, Saudi Arabia. Matinding takot ang nararanasan ngayon ng maraming manggagawang Pilipino na inilika sa mga evacuation center dahil sa pangambang pagputok ng bulkan sa western region ng Saudi Arabia. Pinuntahan ng news team ang mga evacuation center para alamin ang kalagayan ng mga OFW doon. Eksklusibo!